Pagtapak ko pa lamang sa loob ng building, ay nagsitayuan na kaagad ang mga empleyado. Bahagya silang yumuko bilang pagbibigay ng galang sa kanilang amo. Good morning, Ma'am Megan. Sabay-sabay at magalang nilang bati. Hindi ako bumati pabalik. Ni ngumiti ay hindi ko ginawa. Dumiretso ako sa elevator, saktong bumukas naman ito pagtapat ko. Agad nagsilabasan ng mga empleyado sa loob. Animoy may isa akong nakakahawang sakit kung magsiatrasan sila dahil sa takot sa akin. Tinanggal ko ang aking salamin bago pumasok at pinindot ang numero kung nasaan ang office ko. Nang huminto sa tamang palapag, ay dumiretso ako ng lakad papasok sa opisina ko. Kasunod kong pumasok, ang nagmamadali kong sekretary. Magulo pa ang kanyang buhok na halatang hindi pa nakakapagsuklay. Late na nga ako, mas late ka pa sa akin. Nakataas na kilay na po na ako. Pagkatapos, ibinaba ko ang handbag sa lamesa ko at saka umupo. Sorry ma'am, natanghalian po kasi ako ng gising. Nakayuko niyang dahilan. That's not a valid reason. Hindi mo pwedeng idahilan yan sa trabaho. Gusto mo bang bawasan ko ang sahod mo? Tinitigan ko siya. Pinaglalaroan niya ang mga daliri niya habang naghahanap ng pwedeng isagot sa akin. Inalagaan ko po kasi yung lola ko ng magdamag kagabi, kaya po napuyat ako. Tumingin siya sa akin nang may nakakaawang mukha. I let out a heavy sigh and rolled my eyes. Whatever. Ano ang tinatayo mo dyan? Ipagtimpla mo na ako ng kape. Malamig kong utos at inayos ang mga papeles na nakakalat sa aking lamesa. Yes, ma'am. Sa pagmamadali niyang lumabas, ay hindi niya kaagad nabuksan ang glass door, kaya nauntog siya doon ng malakas. Natawa ako sa isip ko. Pati ba naman sa pagbubukas ng pintuan, Andrea? Tatanga-tanga ka? Mahinahon kong sabi at umiiling-iling. Sorry, ma'am. Wika niya at bahagyang natawa. Ilang sandali lang ay bumalik siya dala ang isang tasa ng kape. May hawak rin siyang folder na hindi ko alam kung ano ang laman. Para saan yan? Turo ko sa folder na mahigpit niyang hawak. Ibinaba muna niya ang kape sa mesa ko at nanginginig na ibinagay ang folder sa akin. She didn't say anything. Binuksan ko yun at nakita ang resignation letter. Maya-maya ay ibinagsak ko yun sa mesa at pinakatitigan siya. Wrong grammar at hindi nakalagay sa tama ang mga punctuation marks. Hindi ko pipirmahan yan. Sa tingin mo ba kapag umalis ka dito, may tatanggap pa sa iyong trabaho? Hindi siya nakasagot sa sinabi ko. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Utos ko sa kanya. Yes, ma'am. Kinuha niya ang folder at nagmamadaling lumabas. Ilang sandali ay lumabas din ako dala ang report na ipinacheck sa akin ng isang team. Naubos ang oras ko, saka papagalit sa kanila. Hindi niyo ginagawa ng maayos ang trabaho niyo. Puro kayo landian at chismisan. Nakayuko lang silang lahat habang pinagsasabihan ko. Hay, ang sakit ng ulo ko sa inyo. Kung maghanap na lang kaya ako ng ipapalit sa inyo. Pananakot ko. Ma'am, wag naman po. Aayusin na po namin ang trabaho. Pasensya na po ulit. Hinawakan ko ang nananakit kong sentido at marahas na ibinagsak sa lapag ang papel sa sobrang gigil. Ayusin niyo yan. Lumalagotok ang takong ko sa sahig sa sobrang bigat ng bawat hakbang ko. Wala pang araw na hindi sila nakarinig ng masasakit na salita sa akin dahil hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Ma'am Megan, may urgent meeting ka po ngayon. Sumulpot bigla si Andrea sa harap ko at sinabi yan. Siguradong may panibagong problema na naman. Sige, susunod ako. Naubos yata ang enerhiya ko sa kakapagalit ko sa mga walang kwenta kong trabahador. Binuksan ko ang pintuan ng conference room at tuloy-tuloy na pumasok.
Good morning, Ma'am Megan. Sabay-sabay nilang bati. Tila ilang ang kanilang mata at natatakot na magkasalubong ang mga tingin namin. Umupo ako sa swivel chair at tinignan sila isa-isa. Hinintay silang magsalita hanggang sa may naglakas loob. Ma'am, hindi po kasi naibigay sa Falcon Company yung mga importanteng papeles na ipinag-utos nyo. Nakita ko ng mariin. Talagang hindi na nila pinagpahinga ang init ng ulo ko. Who's responsible for that? Malatigri ko silang tinignan. Nagtinginan sila at parang walang balak sabihin kung sino nga ba ang may kasalanan. Kapag hindi nyo sinabi, lahat kayo matatanggal sa trabaho. Galit kong wika. Si Mang Aldo po. Mabilis na sagot ni Sofia. Huminga ako ng malalim. Pakitawag si Mang Aldo. Tumayo si Ray at mabilis na lumabas ng pinto para tawagin ang matanda. Habang naghihintay, ay tinatapik ko ang table. Napapalunok naman sa takot ang mga trabahador ko. Maya-maya ay bumukas ang pintuan at iniluwa si Ray kasama si Mang Aldo. Pinatawag niyo daw po ako, Ma'am Megan? Tanong nito na parang walang ginawang malaking kasalanan. Tumayo ako at taas na ako siyang hinarap. Yes, because you're fired. Ngumiti ako at akmang aalis na sana nang pigilan niya ako. Ma'am Megan, wag naman pong ganito. Hindi ko po na-deliver agad ang mga papeles dahil isinugod ko po sa ospital ang anak ko. Paliwanag ni Mang Aldo. Tinatanong ko ba? Andrea, maghanap ka na kaagad ng kapalit ni Mang Aldo. Tinignan ko lang ang matanda nang walang bahid ng awa sa mata. Yes, ma'am. Mabilis na sagot niya. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa kamay ko at nag-spray ng kamay bago lumabas sa room na yun. Nang makauwi ay nadatnan ko rin ang pinsan/best friend kong si Janina. Napangiti ako at sinalubong siya ng yakap. Hay, mabuti na lang bumisita ka. Grabe, hanggang ngayon kumukulo pa rin ang dugo ko sa mga trabahante ko. Reklamo ko sa kanya. Tumawa siya at hinampas ako sa braso. Halata nga. Mabuti pa samahan mo akong magmerienda nang lumamig-lamig naman yung ulo mo. Masyado mo kasing ini-stress sarili mo. Habang naglalakad siya, ay nagkukwento siya tungkol sa kung ano man ang nangyari sa kanya ngayong araw. Pinaupo niya ako at binigyan ng pagkain. Alam mo, naisip ko, mag-asawa ka na kaya? Para naman may inspirasyon ka palagi. Masyado ka kasing malupit sa mga trabahante mo. Malay natin, yun pa pala ang maging dahilan para makasundo mo sila. Remember, mas nakaka-enjoy ang pagtatrabaho kapag kasundo mo ang mga tauhan mo. Tsaka ang laki-laki ng bahay mo pero ikaw lang naman ang tao. Well, maliban sa mga kasambahay at security guard mo. Simula nang mamatay sila tito at tita, parang isinarado mo na rin ang puso mo para sa ibang tao. Nahinto ako sa pagsubo ng pagkain. Uminom ako ng orange juice para mawala ang bukol na nagsisimulang mamuo sa lalamunan ko. Nagtubig ang mata ko dahil sa sinabi ni Janina. Tumingala ako saglit para pigilan ang pagtulo nito. Megan, sorry. Lumabas na naman ang kadaldalan ko. Agad niya akong dinaluhan at saglit na niyakap. Baliw, okay lang. Ano ka ba? Pabiro kong hinampas ang braso niya. Kaya kita pinupush na mag-asawa na para naman magkaroon ka ng kasama dito. Muling hirit nito. Inirapan ko siya saka natawa. Siya nga pala, may irereto ako sa'yo. Gwapo to. Successful din sa buhay. Mabait. Gentleman. At syempre, yummy. Wika nito habang humahagik-gik. Hindi ko tuloy napigilan na batukan siya. Sa'yo na lang. Tanggi ko agad. Gusto ko ngang ibigay sa'yo kasi hindi niya ako type.
Tapos ibibigay mo naman sa akin? Lutang ka ba? Alam mo kasi, ang tipo niya kasing babae ay ganyan sa'yo. Nakataas kilay na sabi niya. Eto ha, ako na ang magsiset ng date niyo. Kinuha niya ang phone niya sa lamesa at nag-type doon ng kung ano. Hindi pa nga ako sumasang-ayon tapos ipapain mo na ako kaagad. Reklamo ko sa kanya. Ano ka ba? Para to sa ikabubuti mo. Magtiwala ka lang sa maganda mong pinsan. Nag-beautiful eyes pa ang bruha. At kahit nalabag sa loob ko ang kagustuhan niya, hindi na lang ako tumutol. Alam ko namang hindi mag-work ang gusto niyang mangyari. Wala pa sa isip ko ang pagkakaroon ng asawa. Mas lalo lang sasakit ang ulo ko kapag nagkaroon ako nun. Kinaumagahan lang ay may nag-chat na kaagad sa akin. Dahil kinain ako ng curiosity, ay binisita ko ang social media account niya. Tinignan ko doon ang ilan niyang mga pictures. Napatango ako dahil may ibubuga naman siya. He has a house, money, complete and happy family, cars and business. But he's not my type. Makikita ko sa pagkikita namin. Kung i-consider ko ba ang feelings niya. Masyado akong perfect para sa kanya. Kaya kapag may napansin lang akong isang pagkakamali niya at kilos na hindi ko nagustuhan, ekis na kaagad siya sa akin. Niyaya niya akong mag-dinner date sa isang mamahaling restaurant at pumayag ako. Ma'am Megan, hindi pa po kasi ako nakakahanap ng bagong messenger natin. Tsaka nasa labas po pala ng building si Mang Aldo. Nagsisigaw po doon at pilit pumapasok. Gusto niya pong ibalik niyo siya. Balita ni Andrea. Ano bang ipinagpuputok ng butsi ng matandang yun? Mabuti pa alagaan niya na lang ang anak niyang nanganak. Kung di ba naman kasi tatanga-tanga yung anak niyang nagpabuntis, di sana nakapagtapos na siya ngayon. Dito na rin sana siya nagtatrabaho bilang kabayaran sa pagpapaaral ko sa kanya. Sumbat ko. Nakakaawa naman po si Mang Aldo, ma'am. Wala na siyang mapagkukunan ng pera. Hindi naman po kasi pinanagutan ng lalaki yung anak ni Mang Aldo, di ba? So kasalanan ko pa? Ako ba ang may kasalanan o sila? Matalim ko siyang tinitigan. Sorry po, ma'am. Sila po. Nakayuko niyang sabi. Umalis ka na nga sa harap ko. Pinapainit mo na naman ang ulo ko. Mabilis siyang lumabas ng office ko. Mabilis na sumapit ang gabi. Dumiretso ako sa lokasyon kung saan ang napag-usapan namin ni Benjamin. Yung lalaking nirereto sa akin ni Janina. Pagpasok ko, ay sinamahan ako ng isang babaeng staff papunta sa upuan na pinareserba ng lalaki. Nandoon na siya at naghihintay. Agad siyang tumayo nang masulyapan ako. Maganda ang ngiti niyang pambungad, pero wala man lang akong ibang naramdaman. Good evening, Meg. Have a seat. Pinag-usog niya ako ng upuan. Salamat. Wika ko, pero naiilang. You look great. Hindi ako nagsisi na pumayag sa sinabi ni Janina. Nanliit ang mata ko sa sinabi niya. Hindi ko na kaagad nagustuhan ang sinabi niya. So kapag hindi maganda ang itsura ko ay magsisisi siya? Is that what he meant? Matamis akong ngumiti. You look great too, but totally not my type. Diretsahan kong sinabi. What? Nagsalubong ang kilay niya. Wala. Ngumiti ako bilang pangaasar. Janina told me that you were rude. And I understand. Nawala ang ngiti ko sa sinabi niya. Hindi talaga siya na-offend. Nagkibit-balikat na lamang ako at nag-order ng pagkain. Sige Benjamin, tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Mga tipo mo ang hindi kayang mag-handle ng ganito kasamang ugali. Bakit nga pala hindi mo nagustuhan si Janina? She's also a good catch. Nakataas na kilay na tanong ko habang kumakain na.
Masyadong malaro si Janina kung sino-sinong lalaki ang kinakama. Wika nito. Sa pagkabigla ko ay naibug ako ang kinakain dahil sa sinabi niya. Agad akong uminom ng tubig at bahagya pang naubo. I'm sorry. You okay? Nangingiting tanong niya. Gusto ko siyang sabunutan, sa totoo lang. Bakit hindi mo siya itry? Malay mo magbago. Hirit ko pa at kunot-noo siyang binalingan ng tingin. I don't like the idea. Teka, bakit mo ba ako pinipilit sa kanya? Don't you like me? Natatawang aniya. I don't like you. Diretsahan kong sabi. Oh, I see. Tumatango-tango niyang wika. Matapos ang dinner date kuno namin, ay nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Nice try, Benjamin. Pero hindi mo mababago ang isip ko. Pag-uwi ko pa lang ay binahana kaagad ako ng message ni Janina. Asking kung ano ang nangyari. Nagustuhan ko raw ba at kung ano-ano pa. Isa lang ang tangi kong nasagot sa kanya. Na hindi ko siya nagustuhan dahil masyadong mapresko sa sarili. As usual, pumasok ulit ako sa trabaho kinaumagahan na masama ang mood. Where is my coffee, Andrea? Masungit kong tanong. Magtitimpla pa lang po, ma'am. Isang oras ko yatang hinihintay ang kape kong tinimpla niya pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya dumarating. Sa inis ko ay lumabas ako ng office at sinigaw ang pangalan niya. Nagulat ang lahat pero walang salitang lumabas sa bibig nila. Yes ma'am, eto na po. Nagmamadali niyang sabi habang mabilis na naglakad papunta sa office ko. Ano bang katangahan na naman niyang ginagawa mo at bakit ang tagal-tagal mo? Sigaw ko. Umupo ako at sinimulan na naman siyang pagsabihan. Ma'am, kasi dumating na po yung messenger na pinapahanap niyo. Sinalubong ko po sa baba. Sa katunayan nga po ay nasa labas na siya ng office mo. Tarantang paliwanag niya. Oh, ba't sa labas ng office ko nakatambay? Hindi ba dapat ini-interview na siya ngayon? Ma'am, wala pong mag-i-interview sa kanya. Di po ba inaprobahan niyo yung lakad ng team nila ngayon? Bumuntong hininga ako. Sige, papasukin mo siya. Habang humihigop ako ng kape, ay nagbabasa ako ng monthly reports. Narinig kong bumukas ang pintuan at narinig kong bumulong si Andrea. Ayusin mo ang sagot mo. Wala sa mood si ma'am. Mahinang wika nito. Good morning, ma'am. Magalang, pero may kapilyuhang tono sa boses ng lalaki. Nagtaas ako ng tingin at pinagtaasan siya ng kilay. Have a seat. Turo ko sa upuan sa harapan ko. Inalalayan siya ni Andrea. Hindi ba niya kaya ang sarili niya, Andrea? Masungit kong tanong sa kanya. Yung resume ko nga po pala, ma'am. Inabot niya sa akin ng medyo lukot na folder. Napairap ako. Wala ka bang perang pambili ng matinong folder? Pasensya na, ma'am. Nalukot po sa kamay ko habang hawak ko. Medyo kabado po kasi. Tumatawang wika nito. Mukha ba akong nangangain ng tao? Sumbat ko naman. Marami po kasing nagsasabi na mukha raw po kayong halimaw kapag nagagalit. Mariin akong pumikit at tinagilid ang ulo. At ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Tinitigan ko siya ng mariin. Nagtatanong ka po kasi. Dahilan pa niya. Shut up, okay? Tanggap ka na. Andrea, alisin mo na siya sa harap ko at nadadagdagan na naman ang init ng ulo ko. Utos ko kay Andrea. Talaga, ma'am? Maraming salamat ho. Mabilis siyang lumakad sa pwesto ko para makipagkamay. Tinapik ko ang kamay niya, kaya tumama yun sa tasa ng kape na nasa mesa ko. Nabasag yun. Muntikan na akong mabasa. Mabuti na lang ay mabilis akong nakalihis.
Nabasa ka po ba, ma'am? Pasensya na po. Naghanap siya ng pwedeng pamunas. At nang walang makita ang mata niya, ay hinubad niya ang kanyang damit at yun ang ginawang pamunas. Oh my gosh! Napasigaw ako sa gulat at mabilis na tumalikod. Si Andrea naman ay nakangiti habang nakatingin kay Calix. Huwag ka pong mag-alala, palagi po akong may dalang ekstra na damit. Natatawa niyang sabi. Huwag ka nang salita ng salita. Bilisan mo na lang dyan nang makaalis ka na. Iritable kong sabi. Yes ma'am. Sagot naman ito. Maya-maya pa ay narinig ko na ang pagbukas at pagsara ng pintuan, kaya humarap na ako. Malinis na sa lamesa at lapag. Wala na ring bahid ng kape at bubog. Bumuntong hininga ako, pagkatapos ay kinuha ang phone ko nang mag-vibrate ito. Napairap na lang ulit ako nang makita ang pangalan ni Benjamin sa chat. Niyayaya na naman ako nitong mag-dinner date. Gusto niya talagang ipilit sa akin ang sarili niya. Agad akong nagtipa ng mensahe at ipinadala sa kanya. Sinabi ko roon na ayoko dahil last na yung dinner date kagabi. I guess I should visit you tomorrow. Sinabi niya sa message at kaagad nang nag-offline. Sinabunutan ko ang sariling buhok at sumigaw sa inis.